Ang DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino! May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Panoorin ang mga paborito ninyong DZRH drama sa YouTube. Mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para masubaybayan ang mga bagong episode uploaded every week. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Most thankful for the gift of family, the closeness of my loved ones. Maayos na kalusugan para sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagbabalita. Yung pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Yung God's love, naramdaman ko siya through my family, friends, of course, special someone na dito rin sa work. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ibinigay niyang buhay, panibagong buhay sa akin. Happy holidays. Merry Christmas. Naway maging masaya ang inyong Pasko At manigong bagong taon. Sana sa 2024 ay makamit natin ang mabubuting wish para sa ibang tao. Ang
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maging updated sa mga balita. I-follow ang aming mga social media account. DZRH News at DZRH News TV sa Facebook at DZRH News sa X, TikTok at Viber Community. DZRH Drama at DZRH News Television sa YouTube at www.dzrh.com.ph. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mamimigay ako ng seedling ng puno. Konting ayuda. The greatest gift that I can give, if I had the power to do that, is freedom. Not the ordinary freedom, but freedom to the individuals, freedom from pain physically and freedom from worries. Ito makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Isa na naman humapagpalang araw ng Sabado. Simula na ho ng simbang gabi. Ako ho si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa ulo ng ating mga balita. PNP naka-full alert na sa pagsisimula ng simbang gabi. Rollback sa gasolina, diesel at kerosene asahan naman daw sa susunod na linggo. Tigil pasada ng piston at manibela pinalawig hanggang December 29. DILG Secretary Benhar Abalos sumirit sa mga LGU ng total ban sa paputok. Pangulong Bongbong Marcos bukas daw sa charter chains. 5.768 trillion pesos na pambansang budget sa 2024 lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Aumento sa sahod ng mga empleyado at kasambahay sa Caraga sasalubong sa bagong taon. Sweldo ng mga domestic workers naman sa Metro Manila meron ding pagtaas. 6 na akusado sa kaso ng nawawalang sabungero pinayagang makapagpiyansa.
Sa balitang sports, Pilipinas lumundag sa FIFA ranking pang 38 na sa buong mundo. At sa balitang showbiz, matapos alisin ni Daniel Padilla ang breakup message, Catherine Bernardo, di na raw lilingon sa nakaraan. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Umarangkada na ang full alert status ng pambansang pulisya sa pagsisimula ng 9 na araw na simbang gabi. Iniutos ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa lahat ng police commanders na tiyakin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga magsisimbang gabi. Nauna lang sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na 39,000 pulis ang ipakakalat sa paglarga ng simbang gabi sa buong bansa, kabilang na sa mga pangunahing lansangan at ganoon din sa mga terminal. Bukod pa rito ang mga contingent mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, MMDA at mga lokal na pamalaan na magsisilbing mga force multipliers. Simula na ngayong araw ang 9 na araw na nobina bago magpasko, mas kilala sa tawag na simbang gabi. Gayong na dinagsa na nga rin ng mga simbahan kahapon pa at kagabi para sa anticipated mass. May paniniwalang mga Pinoy na kung mabubo ang 9 na araw na simbang gabi, may mataas na tsansang matupad ang kanilang kahilingan. Samantalang nagdagdag ng mga tauhan ng Philippine National Police na ipakakalat na magbabantay sa mga simbahan. Hinihikayat ng simbahang Katolika ang pagsusot ng face mask ngayong simbang gabi. Ayon kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, patuloy silang nakatatanggap ng mga ulat ng kaso ng COVID-19. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano ang taunang simbang gabi. Inabisuhan naman ng Ministry of Healthcare of the Archdiocese of Manila na sundin ang health and safety protocols at ang voluntaryong pagsusot ng face mask. Dagdag pa ni Archbishop Advincula, ang mga protocol na ito ay para lang din sa kaligtasan ng iba, lalo na ang mga mahihina ang resistensya. Dahil maliban ho sa COVID, COVID-like din naman yung mga sintomas ng iba't ibang mga respiratory diseases ngayong panahon na ito. Ang daming sinisipon, ang daming inuubo. Yung iba medyo nilalagnat. Inaasahang tataas naman ng 20% ang dami ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA ngayong holidays. Ayon kay MMDA Assistant Secretary David Angelo Vargas, pumapalo na sa 409,000 ang mga sasakyan sa EDSA ngayon pa lamang. Tiniyak ni Vargas na may nakalatag na traffic management plans ang MMDA at may mga ginagawa na silang hakbang para maging maayos ang daloy ng trapiko. Inabisuhan ng opisyal mga motorista na asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong Christmas rush. Classmate Paul Lomesio dyan sa Bontoc Mountain Province, gawis ay wiit, Montañosa. 14 na minuto na ho, makalipas ang alas 4. Nanawagan si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. sa mga local government units na magpatupad ng total ban sa mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa halip, pinayuhan ni Abalos ang mga LGU na magtalaga na lang ng lugar kung saan maaring manood ng publiko ng fireworks display. Layo na niya nito na maiwasan ang kaso ng mga nadidisgrasya sa paputok at mga nasusunugan tuwing bispiras at araw ng bagong taon. Pinuri naman ng kalihim ng DILG ang Davao at Quezon City na nagpasana ng ordinansa kaugnay ng pagbabawal sa paputok at tanging mga pailaw at pyrotechnics lang ang pinapayagan.
Samantalang inalerto na rin ni Abalos ang Bureau of Fire Protection sa nabanggit na panahon. Nagbabala rin siya sa mga gun owners na huwag magpaputok ng baril upang walang mabiktima ng ligaw na bala. Ay, dahil ang daming mga party, ang daming nag-iimbita. Nagpaalala ang Department of Health sa pagkain at pag-inom ngayong panahon ng holiday season. Hinimok ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na maging balanced, well-moderated at ng iba't ibang diet ngayong Christmas at New Year. Nagbabala din si Herbosa na limitahan ang pagkain ng mga maalat, mataba o mga ma-foods para ang tawag nila dito. Maalat, mataba at matamis. Gayon din ang mga processed foods na merong salt, sugar at fats content. So anong dapat na ihanda? Walang asin, walang taba, walang cake, walang soft drinks. Mas mainam na kumain daw ng masustansyang pagkain gaya ng gulay na kadalasan ay mga vegetable salad. Problema ho, kamahal-mahal ho ng gulay ngayon eh. Pinayuhan din ng opisyal ang publiko na uminom ng maraming tubig at limitahan ang pag-inom ng alak o sweetened or sugary beverages. Pinaalala ni Herbosa ang mga Sharon o yung mga nagbabalot ng pagkain na galing sa mga party dahil madali itong mapanis. Kaya lang yung katwiran kasi hindi naman araw-araw may Sharon eh. Kaya sinasagad. 17 minuto na ho, makalipas ang alas 4. Kasado ulit ang malawakang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela mula Disyembre 18 hanggang 29. Ba, 2 linggo? Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, posibleng palawigin pa nila ang strike kontra consolidation deadline sa PUV Modernization Program. Nanindigan ng dalawang transport groups na magdudulot lang ng programa ng kawalan ng kabuhayan sa libu-libong mga operators at mga drivers. Higit na 140,000 tsuper at 60,000 operators anila ang mapiperwisyo bukod pa sa mahigit na 28 milyong commuter na umaasa sa mass transport system. Itong araw na to, simula pa lamang ito ng tigil pasada ng protesta. Sa susunod na linggo, ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada 1 linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Si Mar Balbuena ng Manibela. Hindi sang-ayon ng mga drivers na ipasok sa kooperatiba ang kanilang mga prangkisa. Sa ilalim ng PUV Modernization Program, ang mga tradisyonal na papasayanong jeep ay aalisin na sa kalye o patutupad ang jeepney modernization kung hindi ito papasok sa kooperatiba. Paliwanag sa DZRH ni Manibela President Mar Balbuena, ang kooperatiba lamang ang makikinabang sa jeep kapag ito ay bayaran na nila ng buo. Marami po talaga na hindi na roadworthy. Okay. Wala rin po akong pronouncement o sinasabi na ayaw natin yung PUBMP. Ang sinasabi lang natin, pwede kaming mag-modernize ng individual pa rin. Kung gusto nilang i-rehabilitate yung aming sasakyan at gusto bukal sa kalooban ng gobyerno na pautangin kami, pahiramin bilang individual, doon sa isang asosasyon, tinatanggap po natin ito. Si Mar Balbuena ng Manibela. Dahil dito ay magpapatuloy hanggang susunod na linggo ang transport strike ng Manibela at ganoon din ng grupong Piston. 20 minuto na ho, makalipas ang alas 4.
Hindi napapayagang makabiyahe pa ang mga operators na hindi sasali sa consolidation para sa POV modernization hanggang December 31. Sa memorandum circular ng LTFRB, pwede lang makapagpatuloy ang operasyon ng mga nag-apply para sa consolidation sa ilalim ng Provisional Authority. Magagamit ito hanggang Disyembre 31, 2024 o oras na ma-issuean sila ng Certificate of Public Conveyance o Public Convenience, pero babawiin ng Provisional Authority ng mga individual operators sa lahat ng ruta kung wala itong Consolidated Transport Service Entities sa Enero 1, 2024. I-issuean din ang mga ito ng show cause order alinsunod naman sa Public Service Act, pero nilinaw ng LTFRB na makabibiyahe pa rin ang mga operators na nag-apply ng consolidation kahit hindi pa natatapos ang kanilang proseso. Isinantabi naman ng Department of Transportation ang babala ng transport crisis sa pagpasok ng 2024. Ito ang reaksyon ng ahensya sa pahayag ng iba't ibang mga transport groups na magkakaroon ng shortage sa passenger jeepney kapag umiral na ang modernization program. Gayunpaman, binigyang din ni Jesus Ferdinand Ortega, ang chairman ng DOTR Office of Transportation Cooperatives, na handa ang gobyerno na tugunan ang nabanggit na problema. Ayon sa opisyal, bukod sa gobyerno, handa din ang majority ng transport sector na puna ng ruta sa mga lugar na may mababang consolidation rates o sa mga area na maraming jeepney ang hindi makapapasa sa POV Modernization Program. Masalimot na usapin yan dahil ang sinasabi ho ni Senator Grace Poe noong nakaraan, mga 3 days ago, ang laki-laki na daw bilyones ang ibinigay sa LTFRB, DOTR para maisaayos yung mga ruta sa iba't ibang mga LGUs sa buong bansa. Pero napakababa yung compliance rate ng DOTR LTFRB. Kung makapagdeklara sila ng deadline sa mga transport groups, mga jeepney, ganun-ganun na lang. Ha? December 31, tigil na kayo pag wala kayong consolidation. Aba, ang galing. Pero ang sinasabi ho ni Senator Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services, 2018 pa, bilyones taon-taon ang ibinibigay sa DOTR LTFRB. Hanggang ngayon ho, para buuin yung mga ruta, yung mga dinadaanan ng mga modernized jeepney, dadaanan. Hanggang ngayon, hindi pa nakukumpleto. Pero kung makapag-deadline sila sa mga chuper at operator, ganun-ganun na lang. Yan ang mahusay na gobyerno. Sa kabilang dako din naman, hindi rin mo rin maisasantabi yung kagustuhan ng gobyerno na alisin sa mga lansangan yung mga hindi na roadworthy na mga jeep. Hindi na nga roadworthy yung jeep, pati yung asal ng nagmamaneho, hindi rin dapat nasa kalye. Kilala nyo yung mga sarili ninyo, yung ating mga jeepney operators. Totoo, maraming mawawalan ng hanap buhay, pero sa tagal ko ninyo nag-ooperate at nagmamaneho ng jeep, wala namang kayong ginawa para i-upgrade din naman, isaayos ang inyong mga sasakyan. Hindi naman lahat, pero marami ho. Dito lang sa Metro Manila, Diyos ko po. Kaya lang, balik na naman tayo sa gobyerno. Bakit kasi narirehistro? Ha? Kung hindi roadworthy yung isang pampasaherong jeep, karag-karag, nagbubuga ng usok na katakot-takot. Ang tanong sa dulo, bakit kasi narirehistro? Balik na naman tayo sa gobyerno. Di LTO din naman ang sisisihin, hindi na LTFRB, LTO naman. Under pa rin ho ng Department of Transportation. Alas 4:25, unang gabi nga ng simbang gabi dito sa iba't ibang mga simbahan nationwide.
Si Noche Kakas napadaan sa area ng Baclaran. Ba maganda yung mga ilaw dyan ha? Sa patio ng simbahan ng Baclaran. Napakaganda. Napakakulay. Noche Kakas, magandang umaga. Napansin mo pala yun, Raymond, yung mga kumukutitak sa labas ng Baclaran Church. Samantala, Raymond, ay nagpapatuloy ngayon itong unang simbang gabi dito sa Baclaran Church ngayong umaga. Alas 4 kanina, Raymond, nang magsimula itong simbang gabi na pinangunahan ni Reverend Father Rico Jan Bilangel. So sa ngayon ay itong labas naman ng simbahan ay bantay sarado rin ng ilang mga kapulisan at maging yung mga security guard na ng Baclaran Church. Pero Raymond, kapansin-pansin din dahil simbang gabi punong-puno na naman itong harapan ng Baclaran Church ng mga vendors. At namumutik-tik na naman, hindi katulad na dati na talagang hindi sila makakaporma ng pagtitinda dahil dito sa mga ambulant vendors. Kaya yung service road nitong Roasa Boulevard papuntang EDSA ay mahirap na naman na daanan dahil sa mga makakapal na mga ambulant vendor. Pero so far, Raymond, wala pa namang naitalang untoward incident simula pa kagabi dahil yung anticipated mass, Raymond, ay nagsimula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at yung misa naman na 4 to 5 a.m. ngayong umaga, yung day 1 na simbang gabi, ay susundan naman ito ng misa ng 5:30 hanggang 6:30. So yun ang schedule, kaya kung hindi kayo makaabot itong misa ng day 1 na simbang gabi ngayong 4 to 5 na mass, ay pwede pa kayong humabol sa 5 to 6 na misa. So ang mga karamihan mga nagtutungo ngayon na dito, Raymond, yung mga pupunta, papasok ng trabaho, dumaan muna ng simbahan, habang yung kagabi nakausap natin yung mga churchgoers ay sila naman ay galing ng trabaho at dumiretso na rin sa anticipated mass na inihanda ng Baclaran Church. So yan ang sitwasyon mula dito sa Baclaran Church, mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Kakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. Lalabas na naman dyan yung mga the usual na pag nabibili, yung mga ambulant vendors din naman ay pagkakataon nilang kumita. Sana naman ay mabigyan sila ng espasyo. Huwag lang naman doon sa mga daanan mismo, yan yung mga puto bumbong, mga kapeng barako with matching kapeng barako. Naku, pakasarap niyan. Yan, yung mga yan sa simbahan sa Baclaran dito sa Quiapo, oras-oras yan ang misa. Good morning kay Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Vicky Katabay Sia. Of course, nabanggit natin kanina si classmate na si Paul Lomesio, si Richard Basco, Maro Urbano. Magandang umaga dyan sa Bulacan. Si Saturnino Lauay Sr., si Maridel Furukawa, Alfredo Copilla at si paring Joel Mendoza. Gandang umaga din. May sariling kwento din tungkol dyan sa consolidation. Paano mo i-consolidate yung nag-iisa? Ewan ko ba sa mga ito? Para lang may masabi yata itong mga nako, ewan. Sabi nga nila, hindi naman tayo against sa modernization ng transportation Kaya lang, dapat ang priority yung mga local manufacturers. Sa totoo lang alam niyo dyan sa Cavite, ang dami hong magagaling na gumawa dyan ng mga kaha ng mga jeep. Talagang matitibay. Pwede mong export quality yung katawan. Siguro, sabi ko nga, ang i-require na lang doon ng gobyerno is, imbes na lagyan mo ng surplus na makina,
Brand new. Gobyerno bumili ng brand new na makina. Ito ang, yan ang ibigay sa inyo. Anong klaseng gusto mo? Brand new. Doon pag-uusapan kung magkaano ang hulog. Hulugan na lang nila. Kung hindi kaya kasi mahal naman yun. Mahal ng brand new na makina ng buo para sa isang jeepney. Pero yung kahaya mo silang gumawa. Siguro yun ang inspeksyonin lang kung papasa sa standard. Hindi yung bibili ka, obligahin mo yung tao na bibili ng mahigit 2 milyon na, sorry to say pero parang kabaong na galing sa abroad. Hindi pa yan tested. Yan ba'y pwede mong isabak sa baha? Yung mga jeep natin dito, baha man, makakasakay yung mga pasahero. Though of course, may mga area naman na talagang kailangan yung mga modern jeep, safe sila. Pero kasi parang wala nang choice si operator o si driver Kung ayaw nyo, wag nyo. Mag-consolidate at kumuha ng imported na sasakyan. Gusto nga local kasi nga alam niyo yung jeep na yan, kahit saan ka magpunta, panagyayabang natin yan Yung iba nga, 'di ba, meron ngang kano na nakarating dito sa Pilipinas, bumili siya ng jeep, inuwi sa Hawaii. Doon niya ginagamit. Made proud siya, made in the Philippines. Tapos tayo, mga Pinoy, ayaw natin yung ating sariling gawa. Ay, nako. Hindi ko alam kung pero nandiyan pa sila Saraw no? Sila Saraw. Yung Saraw Motors. Doon sa Malagasang sa Imos, yung Malagenia. Ay naku. Makita niyo yung mga kaha kung gusto niyo ng transparent na sa makina, makikita niyo nasa salamin, parang salamin yung kanyang hood. Gaganda. Gaganda. Ayaw niyo yung mga ganon? Gusto niyo yung kahon na ganon? Mahal-mahal. Pag hindi ka bumili, wala ka sa kalye. Magandang umaga kay Maria Subripenya. Oy, na imbagabigat, Jim Ulier, dito Tamban, Alcala, Cagayan. Sher Roque, dyan sa Caloocan. Si Willie Bico, magandang umaga rin. Arturo Comilio dyan sa Llorente, Eastern Samar. Si Said Khan. Birthday daw ngayon ni Jason Pangilinan ng Pantala Muñoz, Nueva Ecija, sabi ni Dulce Pangilinan. Wow! Happy birthday sa lahat ng mga may pagdiriwang sa araw na ito. Si Ria Soto. Good morning din hot si Nelson Malinao sa Falls Church, Virginia. Maria Teresa Domingo at si Victor Anacion. Happy birthday din daw kay Christian Anacion. May bandang mga birthday ngayon December 16. Alan Francisco. Lakay Tomdesa na imbag na bigat. Tita Ballesteros Public Market. Paring Joel Mendoza, Felipe Dimacutak, Ramon Abadillo at si Ray Borile Jr. Junior ba o senior? Senior. Mahigit na 2,000 pulis sa tauhan ng MMDA ipakakalat naman sa Metro Manila Film Festival. Aba, oo nga, doon yata sa North ito gagawin. Si Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Good morning, Kuya Raymond. Sa tala ngayon ng Northern Police District, nasa 1,162 persa ng PNP Northern Police District yung ilalatag sa isasagawang parade ng Manila Film Festival ngayong araw. Wala sa Nabuta Centennial hanggang sa Valenzuela People's Park. Ayon kay PD Director General Rosalito Gapas, meron ding 1,657 mula naman sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MMDA, MDRMO at ang iba naman para magbigay ng maayos na daloy ng trapiko sa mga daanan ng parade.
Base sa sinamiting na bilang ng pwersa ng PNP ni Police Colonel Romeo Cortez, kung saan unang magsisimula ang parade ay nasa 150 ang nakakalat sa Centennial Park sa Nabutas, habang 300 naman ang persa sa People's Park sa Valenzuela, kung saan magtatapos ang parade. Magsilbing support team ang Malabon na Police at Caloocan PNP na dadaanan ng parade sa kaban ng Sipor Road sa Malabon at Samson Road naman sa Caloocan at Monumento Circle, Caloocan sa kadadaan nito sa MacArthur Highway patungo ng Valenzuela. Ito ang kauna-unahan manong pagkakataon na sa kasaysayan Kuya Raymond na isasagawa ang parade ng Metro Manila Film Festival sa Cabanaba na madalas ay isagawa naman sa Rosa Boulevard at sa Maynila. Samantala hanggang ngayon, Kuya Raymond, pinipilahan pa rin itong Land Bank of the Philippines, hindi lang dito sa Malabon, maging sa Caloocan mula kagabi, dahil doon sa sorpresang pag-announce ng Malabon LGUs na lahat ng mga empleyado ay tatanggap ng 20,000 pesos cash bilang bonus. Kaya kagabi nung malaman, pulasan yung mga empleyado habang sila nagkakaroon ng Christmas party at kanya-kanya punta sa mga bangko. Yung 20,000 pesos ay kay Mayor Jenny Sandoval ay dahil umano sa maayos at kalidad at pagsiservisyo. Kaya ang tunay mo na number 1 ay hindi ang LGS kundi ang taga-Malabenyo ng mga empleyado. Ito hindi lang mga empleyado, mga regular, maging ang mga job order ay pantay-pantay yung ibinigay na bonus. Ito yung 20,000 pesos. So lahat mula taas hanggang baba, meron? 20,000 bawat isa. Kaya masaya yung mga pamilya, mga empleyado, mga job order, traffic enforcer, mga janitor, lahat-lahat ay tumanggap ng tag 20,000 pesos. Ba, edi, sabi nga, happy. Happy ang city ng Malabon. Sabi ng mga nakikinig sa atin, siguro sana all. Pero congratulations. Pwede naman palang gawin yan ng isang local government unit na merong kaukulang budget. Yan ay bilang siguro natuwang LGUs dahil doon sa sunod-sunod din Kuya Raymond na mga seal of good governance award ng DILG at iba't ibang mga ahensya. Ito yung nakita doon sa serbisyo, doon sa mga pagbabago at tuloy-tuloy pang pagbabago tulad ng tourism. Nakapon lamang ay nagkaroon ng memorandum of agreement ng tourism at ang DILG at ng Malabon na government. Wala pa rin dito sa bahagi ng Cabanaba, ako pa rin sa Aros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Congratulations sa local government unit ng Malabon sa pangunguna ni Mayor Jenny Sandoval. Makibalita kaya tayo sa mga malalaking mga local government units. Ito may pronouncement si Presidente na 20,000 para sa lahat ng mga government employees. Pero merong may kulatilya. Depende sa kanilang availability ng budget. Nauna, nagbigay na yung Malabon. Aba, kumusta naman kaya ang Maynila? Kumusta naman? Well, hindi ko natatanungin yung tungkol sa Makati dahil Makati yan . Well, tanungin natin ngayon, Quezon City, ang Caloocan, yung mga malalaki yan. Pasig, it seems maganda naman yung takbo rin doon kay Under Mayor Vico Soto. Of course, dito sa Pasay, Taguig, ayan, lahat na. At saka yung mga malalaki sa outside Metro Manila. Huwag lang ho dito sa Metro Manila. Of course, halimbawa, if you go north, makikita mo dyan, San Fernando, Pampanga, San Fernando, La Union, Vigan, Baguio, Lawag, Tuguegarao, doon ka sa Kawayan sa Isabela, Santiago, Isabela, and all others. Dito ka naman down south, of course, dyan sa Visayas, Cebu, Iloilo, naglalakihan mo lang, Bacolod, sila Mayor Albi Benitez, doon sa Mindanao, Davao, Cagayan de Oro, Jensan, no? Yung iba pang mga malalaking mga lugar, baka naman, wag nyo nang pagdamutan ng inyong mga empleyado, kung kaya din lang naman ibigay. In the meantime, ang oras natin mga kaibigan, alas 4:40 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita.
Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Basta kapag may problema, o ipagpasauna sa taas at kailangan gumawa ka ng isang bagay na ikaw mismo ang magpapatatag sa iyong sarili. I wouldn't really call them failures. They're little opportunities para ma-improve yung buhay ko. Failure means na you are trying to learn and you are trying to be better. There is an assurance and there is hope. Ayan na kakayanin natin yan kasi marami namang nagmamahal sa atin. Importante dito kung paano tayo bumangon, paano tayo nagbago, at paano natin hinaharap ang araw-araw. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. And let's share love and care on this auspicious occasion. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang wish ko ngayong Christmas ay syempre good health para sa lahat. Para ngayong Pasko, hindi lang sana physically healthy ang lahat, kundi mentally healthy rin. Correct ka dyan, Match Point, Millie. Ako naman ang wish ko po para sa lahat ng mga manggagawang Pilipino ay matanggap na ang ano pa nga ba? Christmas bonus dahil deserve mo at deserve namin yan sa isang taong pagtatrabaho. Ako naman ang wish ko this Christmas, sana lahat ng pamilyang Pilipino masarap ang handa ngayong Noche Buena at saka yung mga bata. Sana ma-receive nyo yung ampaw at saka pamasyok kina Ninong, Ninang, Mommy at Daddy. Pero syempre hindi naman importante na magarbo o yung grande yung celebration natin this Christmas. Ang importante, magkakasama, tsaka nagmamahala ng buong pamilya. Naku, tama ka dyan, Pam. Ako naman, ang wish ko this Christmas ay para sa ating mga kabataan na mabigyan sila ng mas marami pang opportunity na mag-lead dito sa ating komunidad. Naku, mukhang nasabi niyo na lahat pero siguro yung sa akin, world peace. Wish ko na sana matapos na yung kaguluhan sa mundo at magkabati-bati na lahat ng tao. At syempre, mamayani ang pagmamahalan bawat isa. Uy, very Miss Universe ka naman dyan! Kaya naman mula po dito sa DZRH News Television, Merry Christmas and Happy New Year!
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating balitaan, alas 4:47 na hunang umaga. RH Rapido Hataw Balita. Lalagda na ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko ang 5.768 na trilyon na pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, hinihintay niya ang bicameral report ng 2024 national budget na inaasahang dadalhin na sa kanyang tanggapan. Isinasapinal pa ng mga mambabatas ang bicameral committee ang finishing touches para agad niya itong malagdaan. Disyembre 11 nang aprobahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng panukalang pambansang budget. Binabaan ng mga economic managers ng Marcos administration ng growth target para sa 2024. Mula sa naunang pagtaya na 6.5 hanggang 8%, ginawa na lamang ng Budget Coordination Committee na 6.5 hanggang 7.5% ang target na paglago ng ekonomiya sa susunod na taon. Ayon kay NEDA Secretary General Arsenio Balisacan, ang pagtapyas sa projection ng economic growth ay may kinalaman sa obserbasyon ng multilateral agencies na hindi pa sapat ang pagsigla ng global economy. Samantalang kumbensido naman ang mga miyembro ng economic team ng Pangulo na maaabot ng bansa ang growth target na 6 hanggang 7% ngayong 2023. Nakatakdang ipatupad ng Public-Private Partnership o PPP Center ang daang proyekto nila sa pipeline sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Ayon kay PPP Center Deputy Executive Director Eliasar Recote, kabuang 109 na mga proyekto ng pipeline kung saan hindi pa nalalagdan ang kontrata sa ilalim ng stage procurement na nagkakahalaga ng 2.4 trillion pesos. Sinabi pa ni Ricote na 77 na proyekto ang implementa sa national level habang 12 ang nasa local level. Ang mga big ticket items ay kinabibilangan ng panukalang pagsasapribado sa operasyon, maintenance at rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama rin sa pipeline ng Bislig City Bulk Water Supply and
Septage Project sa Surigao del Sur at ang Dialysis Center at Renal Facility ng Baguio General Hospital and Medical Center. Panahon ng Pasko, merong mga persons deprived of liberty o mga PDL sa Dagupan, BJMP sa Dagupan, abay maganda daw ang kita ngayong Kapaskuhan dahil sa paggawa ng mga parol at iba't ibang mga Christmas decor. Good news sa kabila ng lahat. Si Freddy Fajardo sa detalye ng balitang yan mula sa Dagupan. Freddy. Hindi magkanda ugaga ngayon ng mga person deprived of liberty o PDL sa Dagupan City Bureau of Jail Management and Penology o BJNP sa paggawa ng mga order na parol o lantern na siya rin kanilang malakas na pinagkakakitan kapag ganitong Yuletide season bukod pa sa ibang arts and crafts. Ayon kay Jail Warden Superintendent Roque Constantino Season III, sa ngayon anyay hinahabol din nila ang paggawa ng mga order na parol ng provincial government ng Pangasinan. Karagdagang palamuti ito sa paligid ng Kapitolyo. Mga skilled workers anya ang gumagawa nito. Sila yung mga may intensyon na matuto talaga at yung mga malapit ng lumaya. Malaking tulong anya ito sa mga PDL dahil sila kapag-provide sila ng financial assistance sa kanilang mga pamilya. Ayon pa kay Season, habang nasa BGNP ang mga ito at hinihintay ang hatol sa kaso, ay tinitiyak nila na ito'y nagiging produktibo. Ang mga gawang Christmas decor ng mga PDL sa ini-endorso sa DOLE at DTI, kaya napapabilang sa mga display sa mga mall shows at sa bilinismo sa Dagupan, makikita rin ang mga gawa ng PDLs. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Freddy. Siguro ho yung mga gustong magregalo ngayon, please coordinate siguro sa kahit sa inyong mga local. Alam ko may bawat kulungan. Diyan sa mga municipal jail, city jail, provincial jail, yung mga gustong bumili ng mga pangregalo para matulungan din natin yung mga pamilya ng mga PDL na mga ito kahit ngayon man lang Kapaskuhan ho. Marami yan, yung mga decor, mga bags, at iba pa na pwedeng pangregalo. Siyempre, pag mas marami, siguro mas mura kayo makabibili ho. Saka alam nyo na may talagang makikinabang yung kanilang mga pamilya despite the fact na sila ay nasa mga bilangguan. Mahigit 3 milyong pisong halaga naman ng mga iligal na droga nasabat sa Lamot, Ifugao. Romy Gonzales sa detalye ng balitang yan, Romy. Nasabat ng mga operatiba ng Ifugao PNP ang abot sa 3.3 milyong pisong halaga ng iligal na droga. Samantalang napiklo naman ang 4 na drug personalities sa ikinasang drug bypass operation sa poblasyon East Lamot, Ifugao. Matagumpay na sa katuparan ng anti-drug operation na pinagsanid na operatiba ng Lamot Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Kalinga Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit Cordillera, First Ifugao Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion at PDE Ifugao. Nakumpiska sa 4 na suspect na pawang residente sa poblasyon Camaratuan City ang 2 transparent kit sealed plastic sachet ng shabu na may timbang na 12 gramo at may standard drug price na 81,600 pesos. 17 piraso ng marijuana bricks na nakabalot sa cling wrapper na may timbang na 17 kilo na nagkakalaga ng higit 2 milyong piso. 10 kilo ng tuyong dahon ng at fruiting tops ng marijuana na nagkakalaga ng 1.2 million pesos at kabuang 3.3 million pesos. Ang mga drug suspect ay harap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ang mga nakumpiskang kontrabando naman ay dinala sa Ifugao PNP Crime Laboratory para sa chemical analysis at confirmatory test. Walang umpay ang pinagting na kampanya ng Cordillera PNP laban sa kriminalidad, partikular ang illegal na droga, upang tuloy na itong mapuksa. Romy. Yes, Lakay. Doon sa picture, di ba, well, understood yung marijuana bricks. Talaga kaya tinawag na bricks yan dahil parang bricks siya. Pero bakit parang yung isang kapsula? Anong kaibahan nun? Yung parang bala. Tube.
Naka-tube. Anong kaibahan ng naka-tube at saka naka-bricks? Yung iba kasi sanay na sila sa bricks, ano? Meron din yung mga tubes na kayo. So yung mga bagong parehas lang yun. Parehas lang karga. Parehas lang karga. Marijuana din. Pinaano lang, kumbaga, iba lang yung packaging. Iba lang yung pag-packaging, oo, tama. Pero the same content, marijuana pa din. Nag-i-evolve din talaga. Alright, kumusta ang Baguio as of now, Romy? Very festive, siyempre, Christmas time. At sa mga susunod na araw, lalo pang dadami yung mga bisita rito sa Baguio. At halos fully book na, 100% fully book. Lahat ng mga malalaking hotels and inns dito sa Baguio City, pati rin yung mga transient houses. Naku, talaga namang punuan na dito. So expect na talagang magiging traffic na naman ng Baguio sa mga susunod na araw dahil nga ito yung pinaka-peak ng tourism sa Baguio City ngayong Christmas season na kayo. Anong temperatura ngayon dyan? Ang tagtya natin dito, mga kwanito lakay, lalaro sa 15 to 16 degrees. Kasi kahapon mga 16 16 degrees, pero mas malamig ngayon lakay dito sa Baguio. Oo. Sige, di kahit pa paano, okay na yan. Sa kahit 16, malamig na yun. Maginaw na yan kumpara siyempre dito sa lowland, no? Sige, salamat, Romy. So yan muna latest na update sa Baguio City para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Tika, ito si Romy. wala bang announcement si Mayor Benji Magalong para doon sa mga cash benefit ng mga empleyado? Ay, meron. Every year, meron cash incentive na binibigay ng City Government of Baguio. Parang naging practice na tuwing ganitong Pasko, baka nagastos na rin. Ubus kasi na. First week parang ng December, nawagin na sila eh. Ewan ko kung pati siguro yung 13-month pay, lahat na siguro na hindi natamagi na. Ewan ko lang kung magkakaroon ng additional na incentive, financial Christmas incentive, itong ating mga napakaraming mga empleyado ng City Government of Baguio lakay. Oy, happy birthday para. Happy birthday nga lakay, birthday nga ni po Mayor Benji Magalong. Ganon. Oo. Happy birthday, Apo Mayor. Kahapon lakay. Kahapon yung birthday niya. Kahapon yung birthday. Belated. Isang araw lang naman, habol tayo. Alam naman natin, Pinoy, kahit araw-araw birthday, di ba? Lalo na yung magpapasko pa. Ayan, happy birthday ho, Mayor Benji Magalong dyan sa Baguio City. Salamat, Romy! Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales mula sa Baguio City. Good morning din kay Noel Ocaña ng Camarines, Romulo Dialino, si Jaime Senior Prado, Rufina Medina. Happy birthday daw sa 92 years old niyang tita. Hindi man binanggit yung pangalan. Si Joel Andales, Ferdy Daligdig, may mga naghahanap ng pamasko sa mga barangay. Oo nga naman Victor Anacion, dyan sa Gumaca, Quezon, si Norasmina Mitra, Ivy Gutierrez, si Don Jolipata, si Nick Pareja from Esperanza South, Norala, South Cotabato, Alfredo Cubillo Sr., yan sa Antipolo, at si Rebilito Magaliones sa Victoria, Tarlac. Standby sa karagdagan pang mga balita. Yan ang kabuuan ng ating balita sa Rapido Hataw Balita ngayong umaga ko ng Sabado, December 16, simula ho simbang gabi. Ako ho si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ay ang oras natin, 1 minuto na lang ho bago mag-alas 6 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Champion,